Paano po ba ang kaligtasan ng namatay na kapatid na hindi po sakop sa Simbahang Katoliko? Kung ang kaligtasan ang pag-uusapan natin, nasa Diyos na yan ang desisyon dahil alam naman natin na Hebreo 9:27, right after death, haharap na tayo ng particular judgment. Depende sa paniniwala din ng ibang sikta. Ang ibang sikta, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, para sa kanila, maghintay muna sa general judgment. Pero kahit yun ang paniniwala, di mabago ang Hebreo 9:27 na agad-agad pagkatapos ng kamatayan, haharap tayo sa hukuman. Yun ang tinatawag na particular judgment. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, malinaw yung babala ng mga apostol sa unang Juan 2:18-19 na mag-ingat daw sa mga antikristo. Sino ba mga antikristo na tinutukoy diyan? Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin. Yun ang tinutukoy na antikristo ni San Juan. Now, si San Juan, siya ang may akda sa nagsulat sa Pahayag Kapitulo 13:18 na ang Antikristo ay may tatak na 666. So, nagkataon lang ba na si San Juan ang nagsulat sa John chapter 6, verse 66, na yung mga humihiwalay, wala na yung Eucharistia. Hinihiwalayan nila ang the heart of the church, ang Eucharist. So ngayon, anong mangyari sa mga namatay na humihiwalay sa pananampalataya? Una, ipanalangin din natin. Sa lahat ng misa, kasali sila sa panalangin. Dahil alam naman natin na kung balikan ang Lumen Gentium number 16, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart and try their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. So, through no fault of their own. Pero ang problema, kung sila'y namatay, alam nila na ang Simbahang Katoliko, ang tunay na iglesia, ngunit humihiwalay dahil lang sa kasunduan. Nako, delikado yan. Dahil sa Lumen Gentium number 14, the Church of Christ must be a nature in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Kaya, yung mga kapatid natin na humihiwalay, isinasali pa rin natin, lalo na sa misa araw-araw sa Simbahang Katoliko, ang panalangin sa mga kaluluwa na wala nang nag-alala pa sa kanila. Dahil tayo mga Katoliko, inaalala natin ang mga kaluluwang mga yumao, no? Dahil para sa atin, ang kamatayan ay hindi katapusan. Yun po.